Kumusta mga fam? Nais ko lang pong sabihin na temporary ko munang gagamitin ang channel na ito upang maisalaysay ang panibagong love story ni Hanamichi Sakuragi na pinamagatang Game of the Two Bad Hearts na isinulat naman ni Mariel C. Almoroto. Sana po ay masuportahan niyo po ito at sana ay patuloy pa rin po kayong sumuporta sa Anime Story PH. At ito nga po pala ay wala sa original na istorya ng Slam Dunk. Ito ay fanfiction lamang sa ating mahiwagang writer. At ito na po, sisimulan na natin. Let's go! Sweetheart Delisa, point of view. From unknown number ang nag-text sa cellphone ko. Nasaan ka? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Agad na binura ko ang text message na iyon. Kilala nyo naman siguro kung sino yun. Asa siyang replyan ko siya. Nasa pinakadulong section ako ng library. Kunti lang yung mga taong napupunta dito. Actually, madalas ako dito. Kapag nagsasawa na akong nagpaka-beachy, dito ako pumupunta. Hindi naman na siguro ako mahanap dito ng siraulong Sakuragi na yun. Umayos ako ng higa. Matutulog muna ako. Pumikit ako at sinubukang matulog. Pero mukha ni Sakuragi ang nakita ko. Dahil idinilat ko ulit yung mga mata ko. Mahirap na, baka mabangungot pa ako. Pero nakikita ko pa rin yung mukha niya sa kisame ng library. Pati yung ngisi niya, klarong-klaro kong nakikita. Tapos, bigla na lang bumabalik yung alaala ko sa gym na yun. Pangalawang beses na akong nanakawan ng halik ng sirang ulong lalaking yun. I hate to admit this, but I think I'm starting to like it. Yeah, it's meaning yung kiss, hindi siya okay. Yung halik niya kahapon, iba eh. Hindi yun yung halik na nanunudyo lang. Iwan, ang hirap i-explain. Flashback. He kissed me with all the gentleness he could master. Mas lalo akong nanginghilakbot nung tumigil siya sa paghalik sa akin at tinignan ako habang maluwag na nakangisi. Napaatras ako. Muntik pa akong mapaupo dahil noon ko lang naramdaman na nanginginig pala yung tuhod ko. Buti na lang, naging maagap siya at nasalo niya ako. But damn it, lalong kuminang sa tuwa yung mga mata niya. Umayos ako ng tayo. Hindi mawala yung ngiti niya. He looked so sure of himself. Sir, gusto mo pa ng kiss, sweetie? Putik. Ba't pinaalala pa niya yun? He started to curl up my face. Siya naman tumawa ng tumawa. Sa pagkakaasar ko, sinikmuraan ko siya. Idinatigil siya sa pagtawa. Tumalikod na ako sa kanya. Kinuha ko yung bag ko at nagsimula na maglakad palabas. Hindi ko talaga matanggap na natalo ako. Lalo na sa ugok na yan. Na manyakis na, pangit pa. Oy, babae. Natigil ako sa paglalakad. Ramdam ko ang mga tingin ng mga tao sa amin. Pakiramdam siguro nila nanonood sila ng pelikula. What now? Sabi kong hindi lumilingon sa kanya. Bigay mo sa akin ang number mo. Naglakad ako paalis habang sinasabi ang buong number ko. Bahala na siya kung nakuha niya. Wala akong pakialam. Thanks girlfriend. I'll see you later. End of flashback. Mariing pinikit ko yung mga mata ko para mawala yung nakakainis na mukha na nasa isip ko. Letter niyang mukha niya. Hey, why did you bring me here? Natigil ako sa pag-aalala sa nakakapangilabot na tagpong yon. Nang marinig ko yung tinig na yon, boses lalaki siya. Mukhang nasa kabilang side lang ng bookshelves kung saan ako nakahiga. Bumangon ako at sumilip. Isang babae ang nakatalikod sa akin.
Nakatayo naman sa harap niya ang isang lalaki. Siya siguro yung narinig kong magsalita. I have something to give you. Pautal na sabi nung babae. Pinagmasdan ko siya. Nakayuko siya. Tapos, yung kamay niya nasa likod niya at may hawak na papel. Oh, I see. It was a love letter. How pathetic. Magtatapat siya sa isang lalaki. Kadiri. What is it? Ay, ang sungit nung guy ha. Sino kaya to? Ngayon ko lang siya nakita. Gwapo naman siya. Matangkad, maputi, matangos yung ilong. Expressive yung mata at may kahabaan yung buhok. Parang si... Umiling ako. Never mind. Since bad trip ako, parang gusto ko na namang magpaiyak ng tao. Nakita kong inalis na nung girl sa likod niya yung mga kamay niya. That was the time I started walking toward them. Agad na nakita ko ng lalaki. Hindi ganyan magtapat, sabi ko doon sa girl na biglang namutla. Ganito. Hinata ko yung collar ng lalaki at hinalikan siya. Ang tamis naman ng mga labi niya. Pero bakit parang mas masarap rin yung kay Sakuragi? Okay, ako nang malandi. Agad na pinotol ko ang halik at pagkatapos ay humarap ako sa babae. Nakuha mo? Nginitian ko pa siya ng nakakaloko. Nakita ko nangilid yung mga luha niya. Pagkatapos, tumakbo na siya. Umiiyak ka. This is the best feeling. Ang sarap talaga magpaiyak. Kaya naman pala hindi mo sinasagot ang text message ko at tawag ko sa iyo. Nakikipaghalikan ka pa nung kani-kanino. Agad na napalingon ako sa likod ko. Nakatayo si Sakuragi sa likod mismo nung hinahalikan ko yung lalaki. Hanamichi Sakuragi, point of view. Naiinis na inilagay ko sa bulsa yung cellphone ko. Kanina ko pa siya tinetext at tinatawagan. Si Sweet pero hindi niya sinasagot. Teka, hindi kaya... Tama, baka nasa library siya. Oy, huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano ha. Hindi niya ako stalker. Nagkataon lang na alam ko yung madalas niyang puntahan. Defensive ba? Medyo nga no. Anyway, ganito yan. Nung minsan kasing nakipag-break ako dun sa isang girlfriend ko, sa library ako nagtago. Surely, she would not think na dun ako nagtatago. Wala naman kasi sa itsura ko ang mag-library. Sigurado kasi pag nakita niya ako, magmamakaawa siya sa harapan ko. Ayokong mairita. So pumunta ako sa pinakadulong section ng library. Tapos, nakita ko si Sweet doon, natutulog. Mahirap mang paniwalaan pero mukha siyang anghel pag tulog siya. I remember, tumunganga na lang ako sa kanya nung una ko siyang makita doon. Position pa siya noon. She looked vulnerable, definitely far from her bitchy and thought image. Mula noon, palagi na akong pumupunta doon para tingnan siya. Pero hindi talaga niya ako stalker, okay? Lagi lang siyang natutulog pag nakikita ko. Nagsimula na ako maglakad papunta sa library, hoping na sana andun nga siya. Langya naman kasi ang lagalag ng girlfriend ko. Pagkaalala ko nun, napangiti ako. Girlfriend ko? Damn, kinikilig pa yata ako. Pagpasok ko sa library, napatingin lahat ng tao sa akin. Ang hirap maging gwapo. Ang daming nagpapakyut ng mga girls. Pero wala akong pakialam sa kanila. Iisang babae lang ang gusto kong makita ngayon. Dire-diretso akong naglakad hanggang sa makarating ako sa pinakadulong section. Nakita ko naman siya na nakikipaghalikan sa isang lalaki. Anak ng... Agad naman niyang tinapos yung halik. Tapos, hinarap niya yung isang babaeng nakatulala lang sa kanila. Agad na tumakbo yung kawawang babae. Pero, ang hindi ko talaga gusto,
iyong tingin ng lalaki kay Sweet na girlfriend ko. Kaimbierna, talagang namangha na parang naiilang pa siya sa harap ni Sweet. Tadyakan ko kaya to sa ngalangala. Nakuyom ko yung kamao ko. Hindi pwede to. Dapat ako yung nakikipaglaro rito. Hindi ganito na inuunahan ako. Naglakad ako palapit sa kanila. Nung nasa likod na ako nung lalaki, nagsalita ako. Kaya pala hindi mo sinasagot ang mga text at tawag ko sa'yo. Nakikipaghalikan ka kung kani-kanino. Alam ko, walang kaemo-emosyon yung boses ko. Aba, natural lang naman siguro yun. Makita mo kaya ang girlfriend mo na may kahalikang ibang lalaki, di ka magagalit. Pero, sa bagay, sa isang tulad ko, hindi natural yun. Dati naman, wala akong pakialam kung may kahalikan pang iba yung ex-girlfriend ko. Hindi ko alam kung bakit ngayon sobrang naboboysit ako. Agad naman siyang napatingin sa akin, pero naman wala man yatang 3 seconds niya akong tinitingnan. Kainis. Lumapit siya dun sa lalaki at hinaplos yung pisngi at pagkatapos ay binulungan.